Hello guys, good morning. So this time guys, mayroon na naman tayong ayusin, no? Mayroon na naman tayong ito troubleshoot kasi na-report ng officer on watch na hindi na raw umikot yung uh, eroplano nila sa taas, no? Hindi na raw nag-function yung ano ng bridge bike guys, yung ano nila, yung kuwin na direksyon na doon sa taas, no? Wala nang reading yung speed ng hangin. So ngayon guys, ito troubleshoot natin kasi hindi na gumalaw yung hélice ng eroplano nila sa taas. So ngayon guys, pupunta tayo doon. Unang-una na titingnan natin guys is yung wiring connection. Yung mga wiring circuit na nakakonekta galing dito sa bridge papunta doon sa taas. And then, kung ma-confirm natin na wala nang problema yung wiring circuit, aakyat tayo sa taas, titingnan natin yung kondisyon ng aparatos or yung equipment na nandun sa taas. Guys, tingnan natin yung gear, no? Baklasin natin kung ano ba talaga ang problema, bakit hindi tumakbo. So, ngayon guys, punta tayo doon. Dalawa lang yung ano. Number 2, orange. Ito lang dalawa yung pinaka. Hindi, tingnan mo muna yung ano. Saan yung switch niya? Dito siya. Naka-on. Naka-on? Sir. I-ano mo muna ng power supply. Sige, sir. Walang power. Wala, sir. Ha? Bakit may reading na point? Lagay natin sa image. Walang power supply. 0.0 to, sir. Wala. Wala. Walang supply. Yeah? Ito, sige, sir. So wala siyang supply. Partner, picture lang natin. Lapit mo dito. Sige, amen. Pero naka-on yan, eh. Yes, sir, nakaman, sir. Wala siyang supply. Yung isa. Okay. Walang problema yung fuse. Sa ohmic value tayo. Resistance value. Resistance. Voltage does not affect measure ohmic value. This makes it so that more percent. Resistance. Saan yung resistance? Ito. Di, ano yan? Continuity yan. Sa ano yan sa Tingnan natin kung magkaroon siya ng bayo abot. niya. Bitin mo James pag hindi maabot ng ano. Okay. Sige. May times ba yan? 130. 130 ohms. Ilan ba? 60. 600 eh. 1 and 2. 1 or 2. Yes, sir. Because dapat sinunod mo ito. Ay, 600 ohms lang. Ohms lang. Ohms lang. 130 lang. Baliktarin mo yung ano, wire mo. $130 talaga. 130. Oo. 139. Picture mo pa. Nag-stable na 130.
Dapat 600, so mababa yung ano. Resistance. Kabila. 3, 4, 4, 5. Wala. Zero. Wala siya ohms. Uulitin yung isa. Lipat mo sa ano. Kunin ko yung Kaya kunin ko lang yung ano. Wala nito. Alternating, diba? AC. Yan. IOB. 99. 99. So 100. 3, 4. Zero, Wala. zero. Zero. Picturean mo, James. So may power on na siya. 1, 2, 3. Good. Di pa ano sir yung, yan, hindi nakita yung rating. Okay na. Galawin lang yun doon. Dapat, Hindi dapat, tayo magbe-base sa dapat siguro nagagalaw rin naman yung kahit naka-okay. Kuha ko isang artist, sir. Hindi na. Si ano lang na mapupunta doon eh. Sige, sige, kuhanan mo na lang ako doon. Sige, sir. Oo. Antayin ka namin dito. Dadalawa kayo dito. Oo. Yan na yung harness guys. No? Akyat kami dito. So dito kami ngayon sa taas. Pati yung sa generator, James. Pag ilipat mo sa kabila, ito, kita mo hindi na lumalabas sa generator. Doon na siya sa mo doon, James. Awesome. Prevailing eh. Malambot naman, oh. Baka dyan sa loob ng ano? Ng box niya. Dyan sa loob ng box. Oh, tuloy-tuloy na ikot niya, oh. Yan, bumilis, sir. Bumilis, eh. Pero walang indicator na. Walang indicator sa baba. Wala daw.
guys, ito yung wind direction indicator tsaka wind speed indicator. So hindi siya umiikot, kaya kailangan naming tanggalin yung check upin namin yung wiring contact. Kung walang problema dito guys, malamang ang unit yung may problema. So guys, ito na yung natin unit. So ayaw gumalaw ng wind force, pero yung wind direction, nagtatransmit siya ng signal sa baba. So ito naman guys, ayaw umikot. So stuck up siya guys, no? So malamang nito guys, magpapalit tayo ng unit sa pagbalik ng Japan. So guys, tapos na kami mag-check ng pinapacheck ng opisina based doon sa binigay ng guide galing sa maker. So na-check na namin yung wiring circuit guys, so wala namang problema. And umakyat kami doon sa taas sa unit. Check din namin yung wiring contact doon. So ano naman siya, intact naman siya guys. Then I have found out na medyo maganit ikutin yung propeller ng wind force indicator guys, no? Medyo may portion siya na maganit siyang ikutin, kaya kahit anong lakas ng hangin na ibibigay, hindi talaga siya ikot kasi may portion siya doon guys na doon siya nag-stack up. So ang ano nito guys, yung observation ko nito is yung bearing niya sa loob, and then may problema din ang guys, may problema din yung dynamo kasi hindi siya makapag-transmit ng voltahe galing doon sa taas papunta dito sa wind force indicator. So hindi siya makapag-transmit. So ibig sabihin may problema din yung dynamo na pinapaikot ng propeller. Kaya wala siyang voltahe. Pero yung wind direction guys, mayroon siyang voltahe na tinatransmit dito sa wind direction indicator. So walang problema. Ang problema lang guys is yung propeller kasi ayaw umikot na ng propeller, no? Stuck up na siya. So may portion siya na doon nag-stuck up sa basta pag pinaikot natin by hand, medyo maganit siya, then may portion siya na doon matigas i-turn yung propeller. So ang countermeasure nito guys, kasi as based on my experience, hindi naman ino-overhaul to, no? Nagpapalit talaga ng unit ang maker. Kasi wala namang overhauling procedure or magpapalit ng bearing dito sa unit na yan. So yun lang guys sa ngayon. Abangan natin kung ano yung reply ng opisina doon sa report na gagawin natin based sa ating observation. So stay put muna kayo dyan. Abangan nyo lang guys yung result ng ating pag-troubleshoot ngayon base doon sa advice ng ating PIC, no? Sa opisina natin. So dito na lang muna tayo guys, and abangan nyo ulit sa sunod na videos.